Magandang araw mga kababayan. This is Dante Klink ang II, Chairperson of the Commission on Filipinos Overseas. The CFO is the government agency that helps Filipino immigrants prepare for a successful life overseas. Unlike other migrant-focused agencies, the CFO plays a unique role in strengthening the economic, cultural, and political ties between Filipinos overseas and the Philippines. Even before our kababayan leave for foreign lands, CFO equips immigrants with information and helps them easily integrate into their destination countries and prepares them to become successful ambassadors of Filipino culture and excellence. For us at the Commission on Filipinos Overseas, the global Filipino diaspora is an untapped resource beyond remittances, waiting to be unlocked for intellectual, cultural, and national growth. As we strengthen a fabric that connects the global Filipino community through various programs and initiatives, we transform the challenges of brain drain into opportunities of brain gain. The CFO seeks to nurture the strong sense of Filipino community across the globe, while also encouraging them to contribute to the nation's development. We thank Radyo Pilipinas for giving us this platform to the challenges and triumphs of migration and development. We hope that the global Pinoy will be made aware of the programs and services that empower them toward meaningful migration and pave the way to immigrant success. Tandaan kabayan, para sa inyo ito, mabuhay ang bagong Pilipinas. Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Tinig ng bayan, lakas ng katotohanan. Himpapawid na may layuning paglingkuran ang mamamayan. Sa bawat kwento may diwa ng serbisyo. At sa bawat balita may puso at paninindigan. Ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw din po sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo. Ito ang tambalang. Jairus Madlang Bayan At Ares Gutierrez, kayo'y nakikinig sa Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas, handog ng Commission on Filipinos Overseas at ng Radyo Pilipinas World Service. Ngayon po mga kababayan ay Martes, ika-10 ng Marso 2026. Magtungo po tayo sa mga balita na may kinalaman sa ating mga overseas Pinoys. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. CFO and CHED formalize partnership to support transfer of skills, credentials, and talent from overseas Filipino students and professionals. CFO joins this year's National Women's Month celebration under the 2023 to 2028 banner Women and Everyone for Gender Equality and Inclusive Society. Nominations for the 2026 Presidential Awards for Filipino individuals and organizations are still open. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. The Commission on Filipinos Overseas and the Commission on Higher Education inked a Memorandum of Understanding to formalize collaborative initiatives in skills and expertise mobility. Dr. Shirley Agrupis of CHED highlighted CHED's role in collaboration with the CFO in harnessing the expertise of overseas Filipinos to help enhance academic systems, enrich curricula, and strengthen higher education reintegration programs that contribute to the country's national development agenda. CFO Chairperson Secretary Dante Klink Ang II echoed this message by reaffirming the CFO's commitment to cultivating the talents of overseas Filipinos and providing platforms that encourage not just diaspora altruism,
but also further engagement with the homeland. He emphasized that overseas Filipinos contribute not only through remittances, but also through skills transfer initiatives, medical missions, and other meaningful forms of service. Secretary Ang also mentioned CFO's recent visits to the UAE last February to engage with Philippine schools overseas, asserting the CFO's role as secretariat to the Interagency Committee on PSOs to ensure the ease of integration of overseas Filipino youth to local Philippine higher education standards and requirements upon return. In closing, Secretary Ang expressed his optimism for both CHED and CFO to work hand in hand in strengthening programs to overseas Filipinos and in further advancing the country's higher education sector. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. The Commission on Filipinos Overseas, or CFO, recognized and celebrated women emigrants and Filipinos overseas as it opened the celebration of International Women's Month on March 9, 2026 at the CFO main office in Pasay City. Led by Undersecretary Maria Arlene S. Borja, she reminded CFO constituents that the Commission will continue to champion initiatives that safeguard and amplify the voices of Filipinos overseas. Held under the theme Women Empowerment for Gender Equality and Inclusive Society, with the sub-theme Lead Like the Babaylands Filipinas, the activity aimed to recognize the strength, leadership, and contributions of Filipino migrants around the world, while reaffirming the Commission's commitment to advancing gender equality, protecting the rights of women in migration, and empowering Filipinas in the diaspora to become leaders and advocates in their own communities. In a video message, CFO Chairperson Secretary Dante Clink Ang II stated the Commission's stronger emphasis on programs and activities that create a lasting impact for its constituents, particularly spouses and partners of foreign nationals, permanent migrants, dual citizens, and the descendants of Filipinos overseas. CFO also participated in different interagency events for the National Women's Month celebration, including the kickoff ceremony held at the Rizal Memorial Coliseum organized by the Philippine Commission on Women, as well as CFO satellite offices in Davao City, Cagayan de Oro City, and Baguio City through their respective LGUs. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. The Commission on Filipinos Overseas is pleased to inform the public that nominations are still open for the 2026 Presidential Awards for Filipino individuals and organizations overseas. Please watch this short video for more details. From every corner of the world, the Filipino spirit shines through compassion, excellence, and service. Wherever they may be, our kababayans continue to bring honor to the nation. The Presidential Awards for Filipino Individuals and Organizations Overseas, or PAFIO, celebrates the extraordinary contributions of Filipinos abroad and international partners whose contributions transcend borders and uplift the Filipino spirit. Established in 1991 through Executive Order 498 under the presidency of President Corazon C. Aquino, the PAFIO was born from a deep gratitude for the global Filipino community's unwavering support for the nation's growth and resilience. From this vision grew a platform that honors excellence, service, and global solidarity in many different forms. The PAFIO honors contributions across 4 distinct categories, each celebrating different facets of excellence and service. The Banaag Award recognizes collective action that uplifts Filipino communities abroad, emphasizing the power of collaboration and support.
Katapamanan ng Pilipino Award acknowledges individual excellence and distinction in various fields, highlighting the remarkable achievements of Filipinos worldwide. The Lingkod sa Kapwa Pilipino or Linkapil Award honors those who give back through humanitarian efforts and nation building, showcasing the spirit of giving and dedication to the Philippines' progress. Lastly, the Kaanib ng Bayan Award recognizes foreign partners who have gone above and beyond in championing the Filipino cause, underscoring the importance of global collaboration. Since 1991, 555 individuals and organizations from 55 countries and territories were conferred with PAFIO by 7 presidents. Their achievements remind us that the Filipino spirit transcends borders, making an indelible mark on the world stage. This 2026, the search continues. The Commission on Filipinos Overseas invites nominations for the next presidential awardees, individuals and organizations whose achievements and service continue to inspire the world. Nominations open on December 11, 2025 and close on May 29, 2026. Beyond the milestones and figures of the PAFIO are the real hearts behind the mission, the men and women whose service embody the true spirit of the presidential awards. Visit the PAFIO website to know more about the awards and download the nomination form from the QR code and official links provided. Kabuluhang pandaigdigang buwan ng kababaihan sa ating lahat. Kasali na tayo doon, Jairus. Tama po, Sir Ares, dahil syempre bilang mga anak, kapatid, kaibigan, karelasyon, kaopisina ng mga kapwa nating kababaihan, nakikibahagi rin tayo sa selebrasyon ng International Women's Month. Oo nga, pero bago tayo tumungo sa ating main topic for this episode, tignan muna natin ang kalagayan. Kumustahin muna natin yung kalagayan ng ating mga kababayan sa yung mga overseas Filipinos sa nasa conflict areas sa Middle Opo. East. Ipagdasal po natin ang kanilang kaligtasan. Tama po, Sir Ares. Dahil pinagdiriwang din po natin nationally yung International Women's Month. Sana po, despite this, nakikibahagi din po tayo sa ating mga kababayang apektado sa Middle East na po. Actually, patong-patong yung yung okasyon Opo. dahil panahon ng Ramadan. Yes. Opo, sir. No, alam naman natin na yung Middle East is an Isang Islamic Islam. region. Oh, yes po. So, talagang medyo mahirap din para sa mga tao doon na nag-aayuno sila. Opo. No? Pero may Sa gitna may ng threat, giyera, no? opo. May threat na hinaharap. Pero sana ay maging ligtas po ang ating mga kababayan na po sa panahon ngayon. Hopefully talaga naligtas sila. Pero alam mo, Jairus, ang dapat i-emphasize natin sa mga nakikinig sa atin. Opo, sir. Dahil tayo rin naman ay mga naninilbihan sa pamahalaan, Tama naninilbihan po. sa taong bayan. Yung mga tao po na naka-assign para tumulong sa ating mga kababayan ay hindi na po bago sa ganitong sitwasyon dahil po kung bibigyan ko po kayo ng halimbawa, si Secretary Hans Kakdak ay nandoon na po yan nung first Gulf War pa lang. Ako po ay bagong reporter pa lang noon. Nakakasama na namin si Sec Hans noon na nandun siya nung nagpaplano yung mga senior officials. So, malawak na experience nila dyan. Kaya, magtiwala po sana tayo sa ating mga public servants dahil leaders, kapakanan po nating lahat ang iniisip lagi ng ating pamahalaan. So, pwede na tayong pumunta sa ating topic. Sir. Yes po. So, last episode, Jairus, sa isang programa ng CFO dito sa Radyo Pilipinas World Services Bridges on Air, nag-report doon si RC. Si RC ang community correspondent natin noon. Tungkol sa answer. At pinag-uusapan noon, kasi yun yung time na
umpisa tayo ng nung ating Celebration ng, for Women's Women's Month. Month. So, Opo. mabilisan may diniscuss si RC doon na mga programa ng CFO. CFO. So, ngayon, gusto naman nating ibahagi sa ating mga tagapakinig yung detalye ng mga Yes. programa na yon, Opo. dahil maganda rin na malaman ng ating mga tagapakinig na sa CFO, sa Commission on Filipinos Overseas, pinahahalagahan din natin ng kababaihan. Tama po. Actually, hindi lang kababaihan, all genders. All genders. We've been pushing, we've been encouraging na yung ating tanggapan ay isang gender fair, may gender equity, di ba? Yes, opo. So, Kaya ang talagang mensahe din talaga ng CFO, nakikisa po talaga tayo, sir, sa mensahe Tsaka ng hindi lang International Women's at Month. hindi lang no? natin ginagawa yan during March. Yes, Na opo. it's a whole It's a year-round lifelong, affair. opo. Kahit na wala yung mga purple Yes. t-shirts na yan, sa CFO, pinapractice natin yung... Lalo na po sa ating mga immigrants, sir, no? Oo. Yung mga spouses of foreign nationals, talagang bago po sila umalis, sinisiguro po natin sa CFO na handa po sila sa magiging buhay po nila At overseas. Alam nila yung mga karapatan nila. Yes, opo. Karapatan nila bilang naninirahan sa bago nilang host country at karapatang pantao rin nila. Alam Tama nila. po, sir. At ganun din, no, yung binibigyan din natin ng ang ayuda ng mga binibigay naman ng CFO, hindi man monetary yung ayuda na binibigay natin. May mga binibigay tayong serbisyo sa kanila. Opo, no, na makakatulong long term. Oh, Sir. even short term kasi alam mo Opo. yung binida namin ni RC nung last sa Bridges on Air. Meron tayong child minding space sa Yes, opisina sa natin opisina, sa sir. Pasay. Ano? Hindi lahat ng opisina, whether private or public Inclusive, sector, no po? ay may ganun. Opo. No? Si CFO ay may child minding place Facility. or Yes po. place o area, ano bang Opo. tawag natin dun, na kung may dala kang anak dahil ikaw ay magpipidos, magga-guidance counseling, pwede mong iwan yung bata. Yung bata. So, hindi na natin palatagalin. Nandito na sa kabilang linya ang Jairus, pakilala mo Yes, na. opo, ipakilala na natin, Sir Ares. Makakasama po natin ngayong umaga, mga kababayan, sa serbisyong CFO, ang aming Mars, si Miss Angeli Luis Cando ng CFO Policy Planning and Research Division na tumatayong Vice Chairperson ng GAD Focal Point System ng Commission on Filipinos Overseas. Kaya welcome po sa serbisyong CFO, Miss Angeli. Hello po. Hello, magandang umaga po, Sir Ares Hello. at saka Sir Jairus. Hello po. Magandang araw po sa lahat po ng mga tagapanood at tagapakinig po natin ngayong umaga. It's an honor po na maimbitahan po dito sa serbisyong CFO po sa Bagong Pilipinas. At unang-una sa lahat po, binabati rin po namin kayo ni Sir Ares, Miss Angeli, ng Happy Women's Month, no po? Happy Women's Month po. Ayan. Miss Angeli, upang umpisahan po natin yung talakayan, pwede niyo po bang i-discuss sa amin ng mas detailed ni Sir Ares kung ano nga ba po itong GAD Focal Point System o yung Gender and Development Focal Point System, GFPS, kumbaga. Thank you very much sa tanong na yan, Jairus. Opo. Yung GFPS po or yung tinatawag natin na Gender and Development Focal Point System, isa po itong mandatory, interacting and interdependent po na group of people in Philippine government instrumentality. So, ito ay mga people within our institutions, government institutions like national government institutions like CFO, mga attached offices ng government institutions, including po yung ating local government units. So, yung GFPS po, it is tasked to catalyze, coordinate, and monitor gender mainstreaming sa ating mga institutions. So, basically, yung GFPS po, it ensures that yung mga policies natin and plans, ini-incorporate po yung gender lens in all our initiatives. And it is mandated because it is established
in accordance po sa Magna Carta of Women at further defined doon sa Philippine Commission on Women's Memorandum Circular number 2011-201. So medyo legalistic pero aside from it is mandated by law, it is really a core yung GAD or pag-apply ng gender lens sa atin is it is really a core dapat na value of Opo. our agencies. Ano? Yes. And Sige. yung composition po nitong GFPS are advocates po talaga of gender rights and women's rights para ma-ensure po natin na yung principles ng GAD at yung pag-gender mainstreaming natin sa ating mga opisina at mga institusyon ay talagang seamlessly ay ating napapatupad. Ayun po. So sa madaling salita, Angeli, ikaw ang vice chairperson ng GAD committee sa CFO. So ibig sabihin doon sa paliwanag mo, lahat ng opisina, whether national or local, ay meron ding mga counterpart GFPS. GAD, Opo. anong tawag doon? GFPS. GFPS. Oo. Yes po, Sir Ares. Including po yan yung mga state universities and colleges po natin. Okay, So lahat okay. po ng mga ahensya at mga instrumentalities po ng ating gobyerno ay meron pong GFPS dapat. Kasi ito po ay nakasaad din po sa ating batas. ng ating batas. Pero Ito yan po ba yung effort ng ating gobyerno para talagang lahat ng instrumentalities natin ay magkaroon po ng isang gender fair na gender inclusive. environment. Opo. Ayun po. Pero diyan din ba pumapasok yung, 'di ba kasi in-institutionalize na nga yung GAD. Diyan din ba pumapasok yung madalas nating marinig na may 5% of the Ng budget budget, will go sir. to GAD-related programs and projects? Tama ba? Yes, tama po Sir Ares kasi under po doon sa memorandum circular po natin, talagang mandated po yung ating mga government institutions na maglaan ng at least 5% 5%. of their budget to gender and development. So actually nga po yung sa CFO, sa Commission on Filipinos Overseas, hindi lang po 5% ng ating budget yung inilalaan natin. In the long history ng CFO, since na-establish po natin, na-institutionalize po natin yung ating GFPS, last year po umabot po tayo ng 20+% Wow. na allocated budget for GAD. So ganun po yung ating appreciation at yung ating commitment talaga for a gender fair and gender sensitive institution sa CFO. So, Ayun ibig po. sabihin, yung Galing, 5% opo. na minamandate by law is the minimum. Minimum. Yes, So, it's pwede the siyang minimum po. tumaas. Yeah, it's the minimum budget na ilalaan dapat for gender mainstreaming initiatives. So, pero clarification, this is not a separate budget, yung 5%. It is the 5% is yung sa kabuuan na budget ng institution. So, ina-ensure na tong dapat maglaan tayo ng 5% of our budget. I-ensure niya na lahat ng ating mga agencies ay talagang binibigyang pansin yung gender mainstreaming sa mga opisina. Miss Hindi necessary na 5%. Minimum lang po yung 5%. So, I see. agencies Opo. can go beyond the 5% mandated. So, Miss Angeli, para na lang din po sa kaalaman ng ating mga kababayang nanonood ngayon, ano po ba itong mga programa o yung mga activities na kinoconduct ng CFO regularly as part of our of empowering yung ating gender and development initiatives? Come again po, Jairus. Medyo choppy lang po okay sa, po, Miss Angeli. sa Yung echo. mga programa po natin sa CFO, yung mga initiatives natin, Miss Angeli, na siguro baka curious din ng ating mga kababayang nanonood ngayon, kung pwede po ba nilang malaman kung ano ang mga ito as part of our GAD initiatives? Di Wait yata. na po, let me fix my audio. Medyo Sige. di po talaga siya dinig. Opo. Ang i-simplify natin yung tanong ni Jairus. Yes, ang gusto sige po, sir. ang gusto nating malaman is
ano yung mga, well, pinag-usapan na nga natin yung yung Dahil nag-a-allocate yung po tayo prinsipyo ng- at policy na i-mainstream yung gender and development, ano. So, ang gusto nating malaman, gusto nating ibida sa tagapakinig natin, ano ba ang mga ginagawa ng CFO para ma-mainstream itong, yun nga, yung pagkilala sa karapatan ng mga kababaihan, sa pagiging, yung lagi silang Gender kasali fair. sa, oo, Opo. mga ganung bagay. Lalo na yung paggamit ng gender fair language, di ba? Yes. Malaking bagay yan sa atin dahil lalo na tayo yung involved sa communication, dapat hindi lang medyo, dapat Sensitive. aware tayo Opo. at sensitibo tayo sa mga ginagamit nating Opo, sir. pananalita, di ba? Even the terminologies. So, nandiyan na, Angelina, didinig mo na ba kami? Angeli? Hello, good morning po. I think yung na-pick up ko, sorry, medyo naglolo ko po yung aking ginagamit na headset. Ayan, okay lang po, Yung activities for the gender mainstreaming efforts po Yes of po. CFO. Actually po, na yung CFO po, yung GFPS po ng CFO, yung gender mainstreaming efforts niya ay nahati siya always sa dalawa. So we have, since we are meron tayong kinikater na mga constituents natin, we have lined up a series of activities po na targeted po sa ating mga constituents. And we also have initiatives na specific din po sa organization ng CFO or sa mga targeted to the employees, the Opo. internal employees of the CFO. So for this, particularly po dito sa National Women's Month celebration po natin, some of our GAD activities are naka-line up na po talaga siya weekly, and actually nung last Monday gawa na po yung GFPS, nakapag-conduct na po siya ng kanyang kick-off ng celebration sa CFO mismo with our constituents. So other activities lined up po for this March, meron pong gratitude box or letters of appreciation na in-station yung GFPS, yung GFPS natin sa ating registration area at sa information area po ng CFO. So yung gratitude box na letters of appreciation, yung pinaka-principle niya dito or pinakatunguhin niya is for us to create a culture of appreciation sa ating ahensya. So anyone can write their letters of gratitude sa anyone in CFO. So kung merong constituents na gusto magpasalamat sa isang frontline personnel natin pero nahihiya po siyang magsabi personally, so pwede yang ilagay or pwede niyang isulat doon at ilagay sa ating gratitude box. Likewise, ganun din po sa ating mga employees sa CFO. They can write down yung mga message of gratitudes nila sa kung sino yung gusto nilang bigyan sa CFO. Meron din po tayong awareness campaigns na naka-line up for this March. Pero, Abangan nyo lang po sa Angeli? ating social media. Angeli, Yes po. yung kakaiba yung kakaiba kasi yung anong tawag natin dyan? Gratitude box. Yes po, gratitude Okay. box. So, para lang i-illustrate natin dun sa mga nakikinig sa atin na walang video, ito ba ay parang suggestion box pero imbis na suggestions yung ilalagay, sabi mo nga, susulat ka ng letter, gratitude letter. Paano yun? Anong gagawin doon sa sulat? Babasahin yun during the flag ceremony? O Yes po. paano natin malalaman yun? Ipinopost ba natin yan sa isang bulletin board sa opisina para makita ng lahat? Paano bang sistema niyan? Yes po. So, kino-collect po natin ito weekly. Lahat ng mga letters that nandun sa ating mga gratitude boxes, the GFPS TWG collects it weekly. Then, by Monday, during the flag ceremony, binabasa po natin ito kasi Ang saya nito. akala natin, kasi yung sa pagka-government institutions, talagang pag sinabi natin, pag may nakita tayong boxes,
feedback forms kaagad or Oo, feedback na pang negative ISO. yung connotation po ng mga nun. At makakalimutan natin na marami din naman sa ating mga public servants yung talagang very wholeheartedly yung service. At wag din po, Oo. at itong gratitude box is a form of appreciating the efforts at the public service na ginagawa ng ating mga kasamahan dito sa gobyerno. So, pinapaalam po natin weekly na etong si employee A, si officer A, ay merong ganitong letter of gratitude from someone appreciating her or his efforts na ginagawa for public service. Ayun po. Okay, kakaiba yan ha. Hindi Opo. lahat ng opisina may ganyan. Opo. Mm-mm. O ano pa yung ibang kakaibang ginagawa ng CFO para i-celebrate ang Women's Month? Bukod sa mga pa-t-shirt, wala naman yata tayong t-shirt. Ano? Pero, Wala po tayong oo. po. So, meron po tayong yung GFPS po ngayon ay magkakaroon po ng likhagan. It is a visual arts competition naman po. So, this is for all CFO employees na mag-submit. It is a competition of original visual artworks na nag-explore ng themes of gender equality, women's empowerment, LGBTQIA+ inclusion, or the intersection of gender and migration. Ayan po. Okay, so ito medyo kasi ang haba ng mga naging adlib namin ni Jairus ngayon. Kasalanan namin to. Jairus kasi daldal mi. Hindi, ang ano na lang is may pinagmalaki tayo na marami tayong natanggap na awards. Na God-related. So, paki-rundown mo nga yun, Angeli, yung mga awards ng CFO at bakit tayo binigyan ng award. Okay po. Actually, yung GFPS po ng CFO, it was only established in 2017, ano? And since then, nagkaroon, yung GFPS po ng CFO ay nakatanggap po ng dalawang awards from PCW. So, una po, no, noong 2019, nakatanggap po yung CFO ng Gantimpala Bronze Award. At ito po ay sinundan ng Gantimpala Silver for Outstanding Gender Responsive Agency at Gantimpala Silver for Exemplary GFPS in 2023. So, itong mga awards na ito, no, hindi lang siya because we complied on the mga kailangang i-comply na mandato ng mandated by laws, but ito yung mga awards na to, this validates yung progress ng CFO sa mga efforts niya at pag-i-institutionalize ng GAD initiatives. Yes. Ayan po. Pero bilang ikaw ay medyo matagal ka na ring employee ng CFO. Tingin mo ba yung mga ginawa ninyong programa sa GAD ay nakatulong sa day-to-day environment ng ating opisina? Yes, I think po, Sir Aris, no, very important yung ginawa or ginagawang mga initiatives ng CFO for gender and development, especially po sa pag i-incorporate nito sa ating mga programs and projects, particularly po sa pag-incorporate natin ng gender lens in our frontline services sa mga orientation natin and counseling services. Natutulungan po natin yung ating mga constituents or na-educate natin sila kung, especially yung mga kababaihan, kung ano yung dapat nilang ihanda kapag sila ay aalis na ng bansa. Ano yung kailangan nilang paghandaan pagpunta doon? Ano yung i-expect nila as a woman sa culture, sa bagong culture na kanilang mapupuntahan doon? At siguro for me as also part of the CFO, masasabi ko na effective yung ating mga ginagawang GAD initiatives at the CFO. Masasabi nating effective siya, especially if we feel sa sarili natin na we are in a safer space. Yes. So, at CFO, alam natin no, na yung lahat ay nabibigyan ng equal opportunities din at the CFO in terms of trainings, pagkakandak ng mga activities, and participation in policy and management at the CFO. So yes po, yung GAD initiatives po natin ay very effective po siya at talagang
nakapag-create siya ng safe space sa ating institution. Ayan, magandang malaman po ng ating mga kababayan yan, no, Miss Angeli, yung ating iba't ibang inisyatibo sa CFO na hindi lang po nangyayari tuwing buwan ng Marso, tuwing International Women's Month, kundi year-long initiatives ng ating komisyon para mapangalagaan ang kapakanan. Kumbaga na mainstream na, Yes. nakasanayan na natin Opo, yan. Sir Ares. Sa simpleng, kunwari po, pag-attend ng PIDOS o mga seminar, mga training ng ating mga kababaihan bago sila umalis, no, talagang natutulungan po natin sila from the Commission on Filipinos Overseas na tayo po bago sila umalis ng Pilipinas ay maramdaman po nila na sila ay ligtas, sila ay magiging ligtas at alamin kung ano yung kanilang mga karapatan po. So ayan po, no, ayan si Miss Angeli Luis Cando, ang Vice Chairperson ng GAD Focal Point System ng Commission on Filipinos Overseas na nagbahagi ng mga aktibidad ng CFO ngayong International Women's Month. Alamin ang mga serbisyong inihahati ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. At nagdaan na naman po ang isang araw ng pagsahimpapawid ng ating programa para sa mga overseas Pinoys. At sa bawat kwento, bawat impormasyon, at bawat serbisyong hatid namin, layunin naming mapalapit ang gobyerno sa bawat Pilipino saan mang panig ng mundo. Tandaan kababayan, basta't balita at serbisyo publiko. CFO, kasama mo saan man sa mundo. Hanggang sa muli, ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipinos Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.